Naranasan na po ba ninyo na talagang iginigit at pinipilit na kayo ay tama, ngunit kalaunan, mali pala kayo? Ganito tayong mga tao na tayo ay talagang nagkakaroon ng paninindigan na tayo ay tama sa ating posisyon. Mahirap na aminin natin na tayo ay nagkamali. Isang bagay na makikita natin sa ating pagiging tao. Napakasakit at napakahirap na sabihin mali ako. Sa umagang ito ay nais kong tunghayan natin ang isang kabanata sa Ebanghelyo, ikatlong Ebanghelyo ito. At ito ay Ebanghelyo ayon kay Lucas. At kapag ito ay ating binasa, maaring papasok sa ating isipan, maraming beses ko nang narinig ang pangangaral na yan. Kaya't ano pa ba ang bago na aking makikita dito sa bahaging ito o dito sa kabanatang ito? Mayroon pa ba akong dapat na matutunan sa kabanatang 15 ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas? Ito ang isang kahanga-hanga na pagkilos ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Alam niyo, hindi natin mako-contain. Hindi natin kayang sabihin, kabisado ko ng lahat, alam ko ng lahat ang laman ng Biblia. Tandaan natin, ang Biblia ay ang salita ng Diyos. At sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, o sa tuwing tayo ay nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagpapahayag ng kaniyang kalooban, ng kaniyang kaalaman upang lalo natin siyang makilala. At sa gayon ay lalong magkaroon tayo ng kababaang loob kapag tayo ay lumalapit sa Kaniya. At sa gayon, mapuno rin tayo ng tinatawag nating gratitude o ng ating taos-puso na hindi masukat na pasasalamat dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Mahaba-haba ang aking babasahin sa umagang ito upang makuha natin ang pinakabuod ng aking sermon. Nariyan sa pamagat ng aking pangangaral ay ang pagkakaroon ng selebrasyon. Selebrasyon dahil sa naligaw, nawalay, nalayo, ngunit siya ay natagpuan. Lucas, Kapitulo 15, simula talatang 1. Pakinggan ang salita ng Diyos. Noon, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Ang mga Pariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. Kaya't sinalaysay niya sa kanila ang talinhagang ito. Sino sa inyo ang mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon ay hindi niya iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasa niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaya't 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. O sinong babae na may 10 pirasong pilak na kung mawalan siya ng 1 piraso ay hindi ba magsisindi ng isang ilawan at magwawalis ng bahay at naghahanap na mabuti hanggang ito'y matagpuan niya?
At kapag matagpuan niya ito, ay tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay na nagsasabi, "Makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang pilak na nawala sa akin." Gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin." At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at dooy nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at siya ay nagsimulang mga ilangan. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya ay nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sinumang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, "Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ko o anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod." Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit, habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo." Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay. At nang siya'y dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano ang kahulugan nito. At sinabi niya sa kanya, "Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog." Subalit nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, "Tingnan mo, maraming taon na ako'y naglilingkod sa iyo at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito, na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ay pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya." At sinabi niya sa kanya, "Anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan." Magpalain nawa tayo ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. Alam nating lahat na ito ay patungkol sa kahabagan ng Diyos sa sinumang handang
magsisi sa kanyang kasalanan. Binasa ko ang buong kabanatang 15 sapagkat ito yung makikita natin kung papaano sa simula ay ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang nawawalang tupa at ikalawa ay nawawalang salapi at ang ikatlo ay nawawalang anak. Mapapansin natin ang estilo ng pagsulat ni Lucas ay yung salitang mayroong escalation na tayo makikita. Nagsimula ito sa tupa at pagkatapos sa pilak at pagkatapos sa isang anak. At dito sa may bandang hulihan ay makikita natin ang pagmamahal ng compassion, ng habag ng isang ama. Kapag tinitignan natin ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, ang isang pagpapakilala niya kung sino ang Diyos ay ang pagiging isang amang mahabagin. Nang ito ay naisulat, ang pamunuan o ang pamahalaan noon ng panahon ng Panginoong Jesucristo ay pamunuan ng dayuhan. Ito ay isang pamunuang Romano. Alam niyo ang Roman culture, ang pag-uugali ng mga magulang, lalo na ng tatay sa pamilya, ay taliwas at malaking pagkakaiba ng pagpapakita ng ama ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Alam niyo kung bakit? Ang mga Romano, ang mga tatay ng Romano ay mahigpit. Sila ay autocratic. Ang ibig kong sabihin, ito yung mga dapat ang mga anak kapag dumating si tatay, kapag sila'y maliit, sila'y naka-atensyon. Di ba? Ganun, parang sundalo. Matigas ang puso. Dahil nais ng mga tatay ng Romano ay ayaw niya ang kanilang anak na lumaki ng malambot. Kaya kuminsan ay imagine ninyo na ito ang ipinakikita ng pamilya ng Roman culture na hinuhubog na maging matigas, matapang, hindi lumuluha. Kabaligtaran, makikita natin pagsasalarawan o ng pagtuturo ng mga propeta ang katangian o puso ng mga ama bilang Hudyo na naroon ng malambot na pusong may pagmamahal sa kanilang anak. Handang magpatawad kapag nagkamali at nagkasala. Naroong tinuturo na huwag tipirin ng pamalo. Yan ay turo para sa mga magulang na mga Israelita, ng mga Hudyo. Ang pamalo ay upang ituwid ang nagkamali, ngunit ito ay pamalo na pamalong may pagmamahal. Hindi ito pamalo na para iyong baliin ang buto ng iyong anak para matauhan, kundi para magising at makitang nagkamali ka anak at dapat kang ituwid. Ngunit mapapansin natin ang pagkakaiba ng kultura ng mga Israelita at ng mga Romano. At sa panahong ito, ng pangyayaring ito ay ipinahayag ng Panginoong Jesucristo, ay kaiba ang naging pag-aruga at kakaiba ang pagtrato sa mga ito. Marahil ang hindi napapansin ng karamihan kapag dumarating tayo sa Luke chapter 15, ay ito ay tugon ni Jesucristo sa mga Pariseyo at sa mga Saduseyo. Masdan ninyo ang unang-unang sinabi sa verse 1, noon, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumalapit kay Jesus upang makinig. At sa verse 2, ang mga Pariseyo at ang mga eskriba ay nagbubulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. Ang isang hindi maunawaan ng mga Pariseyo at ang mga skriba ay yung tinatawag na table manner o table fellowship ng
Panginoong Jesucristo sa mga makasalanan. Dahil nakikisalo si Jesus sa mga taong marurumi o sa mga taong tila ito yung mga taong patungo sa impyerno at patungo sa kapahamakan. Sila ang mga tinatawag na tax collector, maniningil ng buwis, o ang ibang salin ay toll collector. At ito yung mga nakatayo o mayroong mesa na kapag ikaw ay daraan at papasok sa bayan, ay kinakailangan mong magbayad. At naroon din, hindi lamang ang mga maniningil ng buwis, kundi ang mga makasalanan. Naroon ang mga babae na nagbebenta ng kanilang katawan para sa panandaliang aliw. Naroon ang mga manlalasing, naroon ang mga magnanakaw, naroon ang manloloko. At ito ang kinaiinisan ng mga Pariseo at ng mga Saduceo o ng mga eskriba sapagkat kasalo ng Panginoon sa pagkain ang mga ito. Sa puntong ito, tatlo ang talinhaga na ating titingnan. Ang talinhagang nawawalang tupa, ang talinhagang nawawalang pilak, at ang alibughang anak, ang talinhagang nawawalang anak. Sa unang bahagi, ay makikita natin na mayroong 100 tupa ang pastol na ito. Noong mga panahong yaon, kapag ikaw ay mayroong hanggang 15 pastol, ikaw ay mayaman na. Katunayan ng sinasabi, magkaroon ka lamang ng 15 tupa, hindi 15 pastol, 15 tupa, ikaw ay mayaman na. Ngunit sa kapanahon ng iyon, magkaroon ka lamang ng 5, maayos na ang buhay mo kasi yan ay dadami. Ngunit ito ay mayroong 100 na tupa. Kaya ito ay pagsasarawan ng napakayaman na pastol. Ikalawa ay nakakagulat, sa ikalawang talinhaga ay mayroong babaeng may 10 pirasong pilak. Ito naman ay hindi mayaman. Ito ay kabaligtaran ng mayamang pastol. Paano ko nasabing siya ay mahirap? Sapagkat ang kanyang pera ay 10 piraso lamang. At noong panahong yaon, ang equivalent ng 10 pirasong pilak ay 10 araw ng pagkain. Kaya isipin ninyo, yun lamang ang kanyang natitirang pera. Pangalawa, kung sinabing mahirap ito, dahil napansin ba ninyo nung nawala yung 1 pilak, ay kinakailangan niyang kumuha ng ilawan para hanapin yung isang nawawalang pilak. Ayon sa mga commentators, ang babaeng ito ay nakatira sa basement. Walang bintana, kaya madilim. Ngayon, kung alam niyong tinutukoy ko, kung sa atin ay hindi tayo sanay na mayroong basement na tirahan, at kung meron man kayong basement, alam niyo ang ibig kong sabihin, madilim. Kadalasan, ang mga bahay na may basement, kung may bintana man, alam niyo kung gaano kalaki, ganito kalaki. Ganyan lamang kalapad at kalaki. At kung kayo ay nasa abroad at sinabi niyo ikaw ay nakatira sa basement, ang ibig sabihin, ikaw ay umuupa ng pinakamurang upahan dahil ang totoo ay yan ang mga inuupahan ng mga nagsisimula na mamuhay at magtrabaho sa ibang bansa. Pero kung makikita niyo ay napakadilim ng inyong kalagayan, kahit sa araw ay kinakailangan kayo ay may ilaw dahil you could just imagine, ganito lamang, hindi kakasya at lalabas marahil ang inyong katawan sa mga bintanang ito. Kaya ito ang isang pagpapakita ng babaeng ito na mayroong 10 pirasong pilak. Ang ikatlo ay muli na naman nagpapakita ng talinhaga na napakayaman na ama. Sapagkat siya ay mayroong napakalawak na lupain. At marami siyang mga alipin.
Marami siyang mga servants. Marami siyang mga worker. Ang kinainisan ng mga Pharisees at ng mga scribes o ng mga escriba ay si Jesus ay isang maruming tao dahil ang kanyang kinasasalamuhan ay mga taong mga makasalanan. Ngunit ipinapakita sa banal na kasulatan na itong mga taong ito nakasalo ng Panginoong Jesucristo sa hapagkainan. Sabi ko nga, ito ay isang table fellowship. Ito ay isang table manner na ipinapakita ni Lucas. Bagamat maaring hindi natin nakikita ang salitang hapagkainan, ngunit ito ang reklamo ng mga Pariseo at mga eskriba na tinatanggap ni Jesus ang mga taong makasalanang ito at kumakain kasalo nila. At tandaan niyo si Mateo, na dating tax collector. At pagkatapos ay yun din ang bulong-bulungan ng mga religious leaders. Bakit ang inyong Panginoon ay nakikisalo sa mga makasalanan? Ngunit, sino itong pinapakasaluhan ng Panginoong Yesus sa hapagkainan? Kung iakyat natin ng isang talata sa Lucas 14, nang sinabi ng Panginoong Yesus, ang may taingang ipandirinig ay makinig. Sa madalit salita, itong mga toll collectors, itong mga tax collectors, itong mga makasalanan, itong mga sinners, kung bakit ito ang lumalapit sa Panginoong Yesus. Tingnan ninyo ang sabi sa verse 1. Sila ay lumalapit kay Jesus. At anong dahilan ng kanilang paglapit upang makinig? Naroon sa kanilang simulain na ang taong ito ay nagsasalita ng salita ng buhay. Kung kaya't ang ka-fellowship ng Panginoong Jesucristo, oo, ang kanilang background ay masama. Ngunit ngayon, sila ay may interes na makinig sa salita ng Diyos. Meron ba kayong talagang interes na pakinggan ang salita ng Diyos? At pangalawang makikita natin, kung mayroon tayong interes na pakinggan ang salita ng Diyos, ay ito, may paglapit ba tayo sa ating Panginoon? Pag sinabing may paglapit, ay handa ba tayong maturuan? At makikita natin na ang layunin ng Panginoong Yesus ng pagbibigay ng 3 talinhaga na ito ay upang ituwid, itama ang mga mapanghanap ng kamalian sa gawain ng Panginoon. Antimano, tayo ay nagpapaliwanag agad ng 3 parables na ito. Ngunit pag nakita natin ang context nitong chapter 15 ay upang sagutin ng Panginoong Yesus ang maling akala ng mga Pariseo. Ang tingin nila kay Jesus ay isang taong makasalanan dahil si Jesus ay nakikisalamuha sa mga makasalanan. Nakalimutan nila na mga Pariseo at mga eskriba sa matandang tipan, ang tawag sa kanila ay mga shepherds, mga pastol. At ito ang description na makikita natin at kabuhayan na makikita natin ng bayang Israel. Ang forebears o mga ninuno ng mga Israelita, sila ay mga pastol. Si David ay isang pastol na inilagay ng Panginoon na maging hari, na naging matagumpay na hari. At kapag tinawag itong pastol, alam niyo, ang pastol sa practice at kasanayan ng mga Israelita, ito ay isang maruming trabaho. Maruming hanap buhay. Dahil ang mga pastol ay nasa malayong lugar, namumundok, at kuminsan ito ay tumatagal ng napakatagal para lamang pakainin ng mga tupa. Ang sabi ng mga Middle Easterner, at saka siguro yung mga
nakaranas na magtrabaho sa mga Middle East, kapag kayo ay dinaanan ng mga pastol na may tupa, ayun yung amuyin. Dahil yung amoy ng ng mga kawan ng tupa ay hindi lamang nakakapit sa kanilang mga kasuutan, para bang pati sa katawan nila. Alam niyo ba yung ibig kong sabihin? Nakatabi na ba kayo ng mga taong araw-araw ang kinakain ay sibuyas? O yung mga taong ang kanilang pagkain ay talagang, alam mo, kahit siguro kamahal-mahal ng pabango nila na inilalagay sa katawan, kapag ikaw ay tumabi, masangsang yung amoy. Dahil ang totoo ay lumalabas sa kanilang katawan, sa kanilang pawis, yung kanilang kinain. Ay, itong mga pastol na ito, dahil sila ay nasa ilang, anong kakainin nila sa ilang? Hindi ito katulad ng mga taong nasa lungsod na nakapagluluto ng pagkain sa kanilang kusina. Ito ang pastol. At ipinapakita ng Panginoong Jesucristo, ito ang larawan ng isang pastol na mabuti, na hinahanap ang mga nawawalang kawan o nawawalang tupa. At dito ay ipinakita ang isa lamang na nawawala. Kayo, kung ilalagay nyo sa inyong isipan, meron naman akong 99 na tupa. Ba't ko pa hanapin yung isa? Isa lang yun. Pero ipinapakita ng Panginoong Jesucristo ang puso ng Diyos. Kung may panahon kayong tignan sa Ezekiel Kapitulo 34, markahan na lamang ninyo ito. Ito ang isang pagtutuwid at pagsasaway ng propeta ng Panginoon sa mga pastol, sa mga leaders ng Israel. Sila'y tinawag na mga pastol ng bayang Israel. Ang ibig sabihin, itong mga leaders na ito, ang kanilang tungkulin ay akayin ang bayang Israel ayon sa salita ng Diyos. Ngunit kapag tinignan ninyo ito at binasa, hindi nila ginawa ang kanilang tungkulin. Kung kaya't nangako ang propetang si Ezekiel, ang Diyos mismo ang siya maghahanap at mag-aakay na mga naliligaw na pastol. Alam niyo, hindi lamang ang talinagang ito ay pagpapahayag ng compassion heart, ng mahabaging puso ng Diyos, kundi ipinakikita si Jesus ay Diyos. Dahil siya ang mabuting pastol. Dahil siya ang naghahanap sa isang naliligaw na tupa. At consistent na ipinapakita sa tatlong talinhaga na ito na ang natagpuang ligaw, ang natagpuang nawawala, ang natagpuang alibughang anak at bumalik sa Ama, ay mayroong selebrasyon. Na nandoon ang pagdiriwang. At ipinapakita ng talinhagang ito na ang pagdiriwang sa lupa ay hindi lamang panlupa, na mayroong pagdiriwang ito sa langit kapag mayroong natagpuan na nawawala, naliligaw, at nagbabalik loob sa Diyos. Ang tupa, ano bang kamalayan ng tupa? Yan ay isang hayop. Meron ba tayo makikitang pagsisisi? Wala. Dahil yan ay tupa. Ngunit tingnan ninyo ang aplikasyon na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung kanyang natagpuan ang tupa at nang siya ay bumalik sa kanilang tahanan. At nang sinabi niyang, tawagin ang ating mga kaibigan at mga kapitbahay, magalak tayo, sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawawala. At tingnan ninyo ang pagkasabi ni Jesus sa verse 7 ng Luke chapter 15. Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ang kagalakan, ang selebrasyon sa lupa at pati sa langit
ay mayroong karugtong pagsisisi. Sa nawawalang pilak, sa may talatang 10, ay gayon din ang sinabi ni Jesus. Gayon din sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Unang gusto kong makita natin ay ang puso ng Ama. Tulad ng isang pastol, ang pastol na naghahanap. Ang pastol, handang iwanan ng 99 at hanapin ang isa. Minsan sa aking pag-aaral, nakakagulat. At sinasabi nilang hindi ito ang larawan ng isang mabuting pastol. Alam niyo paliwanag nila? Iniwanan daw yung 99 para hanapin ang isa. Ang tanong ay, saan niya iniwan yung 99? Irresponsable daw yung pastol na yun dahil iniwan niya ang 99. Of course, tahimik ang Biblia at kuminsan ito ang panganib ng mga tao. Nag-iimbento at naglalagay at pinipilit unawain kung kanino iniwan ang 99 na tahimik naman ang banal na kasulatan. Ang mahalaga, alam natin, siya ay mapagmahal na pastol, hindi niya papahintunutan na mawala ang isa na naliligaw, kung ang isang pastol ay hahanapin niya, ano pa kaya yung 99? At siya ay isang mayamang pastol. Mayamang pastol, di ba natin naisip ng mayaman ay maraming upahan o maraming mga mapag-iiwanan. Kaya doon sa mga nagsasabing irresponsable itong pastol na ito, pakiusap. Yan ay isang kathang-isip at hindi natin kayang tindigan sa salita ng Diyos. Ngunit, itong gusto ko makita natin, ang biyaya ng Diyos sa isang naligaw at nawala. Napansin ba ninyo kung bakit nung natagpuan ng pastol ang tupa, ito ay kanyang, saan inilagay ng pastol? Sa balikat. Ano ang makikita natin na karagdagang katuruan sa atin dito? Napakalayo ng narating ng naligaw na tupa. At sa kanyang malayong lugar, siya ay litong-lito. Alam niyo ba ang tupa? Ang tawag yan ay mga tinatawag na egregious animal. Ang ibig sabihin, ang mga tupa ay mga uri ng hayop na gusto ay grupo. Hindi sila katulad ng asong gubat na soloista. Kaya nakita niyo sa Biblia, pinagsasalarawan ng asong gubat. Asong gubat, soloista yan na para manakmal. Ang tupa ay hindi. Ang tupa, gusto nila na kasama nila ang kawan. Ngunit kuminsan ay talagang merong mga ewan ng mga tupa. Yung mga, lagi nakatingin doon sa, ito yung mga kasama niya, lagi nakatingin doon. At naaakay at nahuhumaling doon sa kanyang tinitignan. At gusto lumapit siya ng lumapit. Hindi niya napapansin na siya ay nalalayo sa kawan hanggang sa siya ay naligaw. Ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay tupa ng Panginoon. Ang ibig sabihin, walang soloistang Kristiyano. Ang ibig kong sabihin, hindi ka humihiwalay sa kawan ng bayan ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano at wala kang lokal na iglesia, ang tanong ko tupa ka ba ng Panginoon? O kung hindi ka tupa na, o kaya sinasabi mo, oo, tupa ako ng Panginoon, pero ikaw ay nag-iisa, baka naman ikaw ay nawawalang tupa ng Panginoon.
Kuminsan, ang mga unbelieving world ay magsasabi sa atin, ganun ba kahalaga sa inyo ang samahan ninyo? Wala ba nagtanong sa inyo ng ganyan? Bakit kapag araw ng linggo, kayo ay hindi ka talaga mabali pagdating sa pagsamba sa Diyos? Bakit hindi ka maakay namin ng swimming, ng outing, ng party, ano pa ba? Bakit talagang ikaw ay para bang naka-fix ka na, nakakandado ka na, nakapako ka na, na kapag araw ng linggo, ikaw ay pupunta doon sa iyong panambahang lugar. Dahil yun ay araw ng Panginoon. Dahil yun ang araw na kung saan ang aking mga kapwa tupa ay kasama kong sumasamba sa Diyos. Kung ikaw ay tupa, at kung ikaw ay kabilang sa kawan ng Diyos, ito ang isang tanong ko. Kamusta ang iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa tupa mo sa lokal na iglesia? Meron ka bang kagalakan sa iyong puso na makasama ang kapwa tupa mo, makausap mo, magkaroon kayo ng paglago sa inyong fellowshipping at samahan? O ikaw yung tupa na may oras at inoorasan mo ang iyong samba at maging ang iyong panahon sa church na walang kagalakang nakikita sa samahan ng mga kawan o samahan ng tupa sa isang kawan. Ang isang napakagandang imahe ng lokal na iglesia, hindi sa laki, kundi tignan nyo ang samahan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan ng kapatiran. Dahil hindi sa laki na nagagalak ang Diyos, kundi kung nakikita ang tunay na samahan bilang isang pamilya. At tayo'y pamilya ng Diyos. Makikita rin natin kapag ang isang tupa ay nawawala. Sabi ko kanina, yung pagbuhat ng pastol sa kanyang balikat ay isang larawan na hapong-hapo, pagod na pagod, wala sa kanyang senses. Nawawala na siya sa kanyang direksyon. Ito ang isang larawan ng tupa na lumalayo sa Diyos. Ito ang isang tupa na namumuhay sa kasalanan. Maaring physically present ang tupang ito sa pagtitipon, pero sa kanyang isip at kapag ordinaryong araw, ibang-iba ang kanyang ginagawa. Mapapansin natin, pati dito sa alibughang anak, ay nakita niyo ba, ang kanyang simulang pagiging alibugha ay hindi nung siya'y umalis sa kanyang pamilya. Yun ang huling manifestasyon ng kanyang pagiging prodigal ng alibugha. Pero tingnan niyo ugali. Akin na yung aking pamana. Hindi ito tamang kaugalian ng mga tao sa panahong yaon. Buhay pa yung tatay mo, kinukuha mo na yung mana. Pero makikita natin, siya ay walang paggalang sa pamilya. Dahil gusto niya humiwalay. Gusto niya nang magsarili. Para siya maging matagumpay sa pagiging makasarili, kailangan niya ng pera. At kailangan niya kunin ang kanyang mana. Bunso ito Tama ba ako? Kasi nabanggit doon sa may talatang 25, may panganay na anak. Ang alam natin, 2 ang anak. Paano nalaman na itong prodigal son ay bunsong anak? Dahil sa verse 25, ay naroon yung panganay na anak. Kayo ba may mga kapatid?
Napansin ba niyo yung bunso, kadalasan tamad? Sabi kasi ng tatay, ganito, tsaka ng nanay, huwag mo na utusan yan si Junior, o kaya si ano, malit pa yan eh. Kaya si mga bunso, tuwa. Di ba? Sarap, siga pa si bunso. Kuya, ate, paghain mo ako. Ba't kaya ganun? Na-spoiled. Kaya hanggang sa pagtanda, 50 anyos na, feeling bunso pa rin. Ito yung maaaring ipinakikita, pero ang kanyang simula ng pusong masama o pusong may pagnanasa ay dun pa lamang, nasan dun pa siya sa pamilya, ay nandun na yung kanyang puso. Nakita niyo yung point ko? Pwedeng nasa church kayo. Pero ang puso't isipan ay meron ng paghihimagsik. Yung meron ng gustong gawin. Gustong maging malaya. Ayaw na siyang nakukulungan ng otoridad. Kaya kuminsan ito ang nagiging bunga, magsasarili. Ang paliwanag ay ito, para wala na akong maririnig ng mga bawal. Para hindi na ako mababantayan. Para malaya na ako. Para buhay ko na ang aking tatahakin. Sarili ko na ito. Napakabuti ng tatay nitong alibughang anak. Pwede niyang i-withhold. Ngunit ibinigay niya ang portion ni prodigal son. At dito natin makikita yung sinasabi kong escalation ng tatlong parabolang ito. Dahil pagdating sa alibughang anak, ay dito ididiin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang tugon para sa mga Pariseo mapaghanap ng mali, sa mga eskriba. Ang mga eskriba, sanay sila sa batas ng Diyos. At nais iparating ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba ang pagiging mahabagin sa mga nawawala, sa mga naliligaw. Ang tungkulin na sila'y hanapin at ibalik. Ngunit dito sa palibughang anak, sa prodigal son, ang isa sa katangian na isinasalarawan sa atin ng Diyos ay ang kanyang pagiging patient and compassionate Father who welcomes our repentance with great rejoicing. Ang isang anak ng Diyos kapag nawalay sa kanyang ama, ito ang isang tiyak na mangyayari. Ikaw ay maibababa, maibababa, maibababa. Napunta itong taong ito, itong alibughang anak, sa napakalayong lugar. Masasabi ko na siya ay napunta sa Gentile world. Ba't ko sinabing siya ay napunta sa bayan ng mga hentil? Sapagkat siya nagtatrabaho sa mga baboy. Ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng baboy ng mga panahong yaon. Para sa kanila, ang baboy ay isang maruming hayop. Of course, hindi na ngayon. Dahil ang sabi ng Panginoong Yesus ay ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok sa ating bibig, kundi ang lumalabas sa ating mga labi. Kaya sarap kumain ng inihaw na baboy na may sausawang suka. Dagdagan niyo na pati chicharon. Ngunit dito sa puntong ito ay ating makikita ang naging bunga ng kanyang pagre-rebelde. Wala siyang galang sa kanyang tatay.
Lumabas siya sa kanilang tahanan, pumunta sa bayang hentil, at ito ang nangyari. At dito natin makikita ang kagandahan ng Ebanghelyo. Sapagkat sa kabanatang ito ay naroon ang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay nakita natin ang Diyos ang unang kumikilos. Ang Diyos ang siya naganap sa tupang nawawala. Ang Diyos na sumisimbolo sa babae, ang siyang walang humpay na hanapin ang nawawalang pilak. Nakita ba ninyo, kumuha siya ng lampara, sumilip sa ilalim, kumuha ng walis. At ito ang pagkilos ng Diyos sa atin. Kung kayo ay anak ng Diyos at naligaw, lumihis, at kayo ngayon ay narito, maaaring makaka-relate kayo na hinanap ako ng Diyos. Binalik ako ng Diyos sa kanyang kawan. Ngunit dito sa Alibugang Anak, ay hindi tayo makakakita na ang ama ay naghanap sa kanyang anak. Ang mababasa natin sa prodigal son ay no hindi na siya makakain. Isipin nyo, siya ay nasasabik na kainin ang pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Mismong itong pinagbalatan ay hindi binibigay sa kanya pagpapakita na sobra ang tagtuyot. Sobra ang taggutom. Sa verse 14, ang pagkagamit dito ay matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya mismong matitira sa baboy ay hindi binibigay o pinagkakait sa kanya dahil ganito katindi ang taggutom. Subalit nang siya ay matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito ay namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod at siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Sa dalawang parabola o dalawang talinhaga, ang Diyos ang siyang naghahanap. Ngunit dito sa talinhaga ng Alibugang Anak, ang Alibugang Anak ay makikitaan natin ng kanyang pagkilos. Ang pagsisisi ay hindi yung siya'y natauhan lamang. Kasi ang sinabi rito ay sa verse 17, subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya. Ngunit ito ay ang kasama simulain ng pagsisisi. Ikaw ay matauhan. Ano ba itong pinaggagawa ko? Hanggat walang ganitong pananalita, ay hindi natin makikita ang totoong pagsisisi. Ang matauhan ay ang makita, subsub ako sa kasalanan. Ngunit hindi ito ang totoong pagsisisi o kumpletong pagsisisi. Alam niyo, ang kumpletong pagsisisi ay nang siya ay bumalik sa kanyang ama. At ang sabi niya, ako'y tatayo. At siya'y tumindig at pumunta
sa kanyang ama. Ipinapakita rin dito ang compassion ng tatay. Pwedeng sabihin ng tatay, pasensya ka, yan ang naging kabayaran ng iyong kabaliwan. Ngunit ito ay ama na napakayaman, napakalawak ng lupain, maghihintay, at malayo pa lamang ang kanyang makasalanang anak. Ang kwento'y, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama, at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya, at hinagkan. Iba ang magiging makita nating kalagayan at katauhan ng isang nakasala, nagbalik loob sa Diyos, naunawaan nito, kaysa sa isang tao na ang tingin niya siya'y matuwid at walang pangangailangan. Ang pagsisisi ay ang pagbabalik sa Ama na nakita natin sa alibugang anak at ang kanyang pagsabi, hindi na ako dapat tawaging anak. Ang pagsisisi ay walang kondisyong ibinibigay sa Diyos. Isa lamang ang hinihingi ng taong nagsisisi, patawad. Meron na siyang script, itong alibugang anak. Huwag mo na akong tawaging anak dahil hindi kinakinilalang ama. Gawin mo na lamang akong isa sa iyong mga alipin. Ngunit masdan nyo ang puso ng ama. Ang puso ng ama ay nagtatanaw at naghihintay sa kanyang nagsisising anak. At naroon ang pagpapahayag ni Jesus ng awang-awa siya sa kanyang anak. Tumakbo, niyakap siya, at hinagkan. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagsisisi sa iyong kapwa-tao. Ang sinabi ng alibugang anak, nagsisi ako. Ako'y nagkasala laban sa langit at laban sa iyo. Minsan nakakala ng mga tao kapag sila ay gumagawa ng kasalanan, ng kanilang kasalanan ay laban lamang sa kapwa-tao. Ngunit ang lahat ng kasalanan ay pagre-rebelde sa Diyos. Kapag tayo ay mayroong panahon ng ating quiet time o ng panahon ng ating pananahimik at pagbubulay-bulay, ito ang tanong ko. Nakikita ba ninyo na kapag kayo ay nahulog sa kasalanan, sa Diyos unang-una ang inyong pagkakasala? Pangalawa lamang sa tao. Kaya siguro marahil ang mga nagsisisi sa kanilang mga labi ay napakababaw sapagkat di nila nakikita ang kanilang sinasaktan, ang kanilang pinagre-rebeldehan o pinagtataasan ng kamay. Kuminsan ang akala nila, buhay ko to, gusto kong maranasan ng masarap, gusto kong ganito ang aking buhay, para sa akin ito. At para sa aming pamilya lamang, wala nang lalabas pa roon. Hindi. Ang isa nakakasala ay sa Diyos, naghihimagsik. At nakita ito ng alibugang anak. Kung kaya't sinabi niyang, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. At di na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ang napakalalim na pag-ibig ng Diyos na hindi natin masukat ay ipinakita rito. Binahisan, nilagyan ng sandalyas at sinuotan ng singsing sa kanyang daliri at
pinapatay ang pinatabang guya at inimbitahan ang mga kapitbahay at mga kaibigan na magsalo-salo. Alam naman natin sa panahon ngayon kung gaano kamahal ang baka. Noon, kapag ikaw ay nagpakain at nagpapatay ng pinatabang guya, marahil ang kakain niyan ay mga hanggang 30 at 40 tao. Kaya ito ay isang malaking selebrasyon. Ang hindi napapansin sa alibugang anak ay itong panganay na anak na mayroong pag-uugaling katulad ng Pariseo. Napansin ba ninyo? Sa halip na siya ay matuwa na ang kanyang kapatid ay nagbalik loob, nandun ang kanyang pagkainis. Di ba't ganito rin yung Pariseo? Sa halip na matuwa sila na ang kanilang mga kababayan ay makitaan ng pagbabalik loob sa Diyos, sila ay naiinis. At ang isang nakakagulat dito, ang isipan ng panganay na anak, at tulad siguro marahil ng mga ibang relihiyon, na kapag ikaw ay naging matapat, naging masunurin, tungkulin ng Diyos na ikaw ay gantihan, suklian sa iyong gawa. Kung magkakaroon tayo ng tamang pangunawa, hindi dapat ganito. Na yung ginagawa nating mabuti at pagtulong natin ay may dapat na sukli ang Diyos sa atin. Pagkatandaan natin, ang Diyos ang siyang manlilikha, tayong nilikha. Ang Diyos ay ganap, perpekto, walang pangangailangan. Kaya't hindi tungkulin ng Diyos na suklian ang ating mabubuting gawa. Kaya marahil siguro, kung bakit marami ang nakakalimot at tumatalikod sa Diyos, binigay nila ang kanilang buhay sa Diyos, o kaya binigay nila ang kanilang araw-araw na gawain para sundin ang kalooban ng Diyos, at pagkatapos ay may nangyaring hindi kanais-nais sa kanila, Diyos, bakit ganito ang binigay mong sukli sa aking buhay? Binigay din ni Lucas ang halimbawa ng mga lingkod. Tayo'y lingkod. At hindi tungkulin ng Panginoon o ng amo na tayo ay swelduhan o suklian. At ang tamang tugon, ginampanan lamang po namin ang aming tungkulin bilang lingkod. Bakit ba tayo nag-church every Sunday? Bakit pa ang iba'y nagbibigay ng pera sa church? Kung minsan, dagdagan ko na. Tapos bigla ka nalugis sa negosyo mo, kaya nawalan ka ng trabaho. Ito bang sukli? Na ibinigay ko na, pati pera, pati panahon, pati oras. Ito bang sukli? Totoo, ang Diyos ay compassionate God. Ngunit, hindi dapat tayo humihingi o ilagay sa ating isipan, gantihan mo, Diyos, ang aking mabuting gawa. Kaya maraming mga relihiyon, nakakalungkot maging sa mga born again, ganito ang tingin nila, na ang kanilang paggawa ng mabuti ay susuklian ng Diyos. Suklian ng Diyos o hindi, siya'y Diyos. Ngunit dahil ang Diyos ay napakayaman sa biyaya, siya'y nagbibigay sa kanyang kawan, sa kanyang mga anak. Ngunit hindi dahil siya ay may tungkuling magbigay sa mga matatapat niyang mga anak, kundi ito ay biyayang pagpapala ng Diyos. Mapapansin natin dito sa panganay na anak, siya rin ay hindi tumatawag sa kanyang ama na ama.
tinawag ng panganay ang iyong anak. Ayaw niyang pumasok sa bahay at makipagdiwang. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Tingnan niyo ang kanyang pagmamalaki sa verse 29. Tingnan mo, maraming taon na ako'y naglilingkod sa iyo at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito, ni ayaw niyang tawaging kapatid ko, na siyang lumustahin ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. Lumitaw din ang kanyang totoong kulay, di ba? Masunurin sa ama. Masunuring anak. Pero iba pala ang puso. Ang kanyang iniisip ay gantihan siya ng kanyang ama sa kanyang lahat ng pagiging masunurin. Anong sagot ng ama? Anak, ang lahat ng nasa akin ay iyo. At ang tinuturo ng ama ay ang magkaroon ng mababang puso, handang magpatawad. At kapag ang isang nagkasala ay nagbalik loob, tayo'y magsaya. At ang mensaheng pinaparating sa atin ng Panginoon, ganito kahalaga ang buhay ng isang tao. Isang tao na nagkaroon ng pagsisisi ay nagkakaroon ng kagalakan sa langit. Nawa ito rin ang magpaalala sa atin na huwag nating kaligtaan ang mabuting balita na nasa ating mga kamay. Ang Ebanghelyo. Ang Diyos ay handang magpatawad. Kaya nga tinawag itong mabuting balita. Ikaw ay makasalanan. Ikaw ay mapapahamak kung patuloy kang lalayo sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay may mababang puso na handang magpatawad sa sino man na magbabalik loob sa Kanya. Ang pagsisisi ay hindi lamang natauhan, kundi ang kabuuan ay ang pagbabalik loob sa Diyos. Kung magkakaroon tayo ng pag-aaral ng mga ito, opo, ito ang gawa ng tao, matauhan at magbalik loob sa Diyos. Ngunit sa katunayan, ang lahat ng iyon ay gawa ng Diyos sa ating buhay. Mahirap may paliwanag. Dahil di natin kayang makita kung paano kumilos ang mahiwagang kamay ng Diyos sa buhay natin. Ngunit maging ang ating mga mabubuting gawa ay bunga ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung mayroon tayong nagawang kontribusyon o bahagi sa gawain ng Panginoon, ang tamang tugon ay salamat Diyos at ako ay iyong naging instrumento ng iyong pagpapala sa ibang tao. Tayo ay instrumento ng Diyos. At ang lahat ng ating ginagawa, maging ang mga ito ay akay ng Diyos sa atin. Ipinakita ng dalawang talinhaga, ang Diyos ang siyang naghahanap. At kung tayo'y nagbalik loob sa Diyos, dahil ang Diyos ang siyang nagbalik sa atin, sa Kanya. Sa alibugang anak, ipinakita ang panig ng bunga
ng kagandahang loob ng Diyos, ay makikitaan ng pagkilos ng isang nagbabalik loob sa Diyos. Hindi ito kontribusyon na 50-50. Ito ay lahat sa Diyos. Ngunit, tayo'y natatauhan at tayo ang kumikilos. Isang hiwaga na mahirap mapaghiwalay. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagsimula ng mabuting gawain sa atin, siya ang magtatapos nito at titiyakin na ito ay matatapos. Nawa matunaw ang ating puso sa kagandahang loob ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos. Ito ang nais kong maiparating sa inyo. Kaya tayo narito. Kaya tayo sumasamba sa Diyos. Kaya tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay dahil nakikita natin ang kagandahan ng Panginoong Hesus. Ang kanyang pag-iibig na di nagmamaliw. Ito nawa ang tumunaw ng ating matigas na puso, pasaway na pag-iisip. The beauty and the majesty of the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa talinhagang ito. Muli niyong pinapalalahanan sa amin. Ang talinhagang ito ay nakatungkol sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kung kaya't, naroon ang kasiguruhan na ang inyong mga anak ay di niyo pababayaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.